Ang oras ganap na alas 7:33 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright mga kababayan, isang mapagpalang umaga. Good morning Pilipinas. Kamusta na po kayong lahat? Halos isang linggo po tayong hindi nagkita-kita sa eri, sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Marahil ang bawat isa sa atin ay nananabik upang masilayan muli yung mga mahalagang mga balita at impormasyon na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News, radyo na dyaryo pa sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa Kasado Broadcasting Service, ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, siya nating publisher, President CEO Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po mga kababayan, ako po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mendo ninyong midnight boy, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Dito sa ating himpilang, may malasakit, mapagpahalaga, ang KBS RMM News TV. Ito ay miyembro o kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Ito po ay inyong mapapanood araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa ganito rin pong mga oras. Dito sa himpilang nagsisiwalat ng makatotohanan na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Bangon Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maging tapat at mapagpakumbaba sa ating kapwa, maging magagalangin, mapangunawa at mapagpatawad. Higit sa lahat bilang pagsunod sa batas ng ating dakilang lumikha dito sa ating lipunan. Na ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluwag. Na ang tanging makikinabang nito'y ang kalipunan. Sa ating sambayanan. Good morning sa inyong lahat. Eto na naman po ang inyong abang lingkod. Muli na naman yung makakasama sa looban ng 2 oras ng pagtatanghal. Samahan po ninyo ako, mga kababayan. Alright. Pinasalamatan po natin ang ating mga nasa technical side. Ang ating production assistant. Ngayong araw na ito si Ate Del Santos at si Ate Rosemary Padiron. Ang ating technical director, Kuyang J. Martin. Magandang umaga sa inyong lahat. At syempre, binabati po natin ang lahat ng ating mga nasa studio. Isa Studio 2. Mula sa bulwagan ng balitaan, mula kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeos at Ate Cora Biernes.
Sa Studio 2 mula kay Kuya nga, Wayne Espino Lawson. At sa Studio 4 naman ay mula kay Kuyang Paul Aludo, Miguel Bourbon at Kuyang Stephen Sabati Aludo. Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Ang oras ganap na alas 7:39 ng umaga. Umagang kay ganda. Bagamat sabi nga'y kahapon ay medyo umulan-bon sa Metro Manila, sa buong lalawigan ng Rizal at Laguna. Ulambon. Ambon-ambon para mabawasan at mabigyan ng kaukulang madilig yung mga natutuyot na mga halaman. Siyempre malaking bagay po talaga. Alright, sa lahat po ng ating mga kapulisan sa iba't ibang dako ng ating bansa, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating buong sandatahang lakas ng Republika ng Pilipinas. Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, sa ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Browner Jr. Good morning. Ganon din kay Major General Roberto S. Capulong. Magandang umaga po sa lahat ng mga kasundaluhan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Siyempre, good morning kay Ate Paulina de la Cruz Mujar, ang Pangulo po ng 2ID Press Corps, ng Jungle Fighter, ng Philippine Army sa Camp Kapinpin, Tanay, Rizal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello everyone! Launching nga po ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Siyempre po, binabati din po natin ng magandang umaga ang ating masipag sabi nga'y matikas na Police General, ang PNP Chief na si General Romero Francisco Marbil. Likewise din po sa Regional Director ng Calabarzon for Region 4A, diyan kay Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre ganoon din po kay sa ating pong PIO Head ng R4A Calabarzon, Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po kay Police Colonel Felipe B. Marago ng Probinsya ng Rizal, ang Provincial Director ng Rizal. Good morning everyone. Siyempre sa lahat po ng ating mga masisipag na mga naglilingkod sa ating bayan. Ganun din po kay Police General Roger Quisada, ang Regional Director ng Region 4B, Mimaropa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Anyway, dumango po na po tayo sa ulo ng ating mga balita. Today is Tuesday, May 14, 2024 ng taong kasulukuyan sa lahat ng ating mga kababayan. Ito ang ulan ng ating mga balita, Estrada Christians, while you're still allowed to listify and senate. Thank you. Round 1. Ready, go! Samantala, Security SC ruling hindi sinabing red tagger ang NTF Alca. Round 1. Ready, go!
Pinaghahanap ang 7 PDLs na nagpabaril sa kulungan ng PDEA sa Zamboanga. Round 1. Ready, go! Pagpapabuti ng PHR Power, tinalakay sa FAP Command Conference sa pinamumunuan ng PBBM. Round 1. Ready, go! Samantala, Estrada kinestyon kung bakit sinungaling pa rin ang pinayagang magtistigo sa Senado. Round 1. Ready, go! PH sa China, wag hadlangan ang civilian mission sa Baudi, Masinloc. Round 1. Ready, go! Samantala, walang Pinoy na nasaktan sa matinding pagbaha sa Indonesia. Sayon sa DMW. Round 1. Ready, go! PBBM pangalan ay hindi kailanman lumitaw sa PDEA system ayon sa agency SEC. Round 1. Ready, go! Samantala, mga dating hepe ng PDEA pinalalakas ang questionabling kredibilidad ni ex-agent Morales. Round 1. Ready, go! Samantala, DFA magsasagawa ng umano'y illegal na gawain ng mga diplomatic execs. Round 1. Ready, go! Barber sinimok ang Malacanang na i-scrap ang EO 285 ni ERAP. Round 1. Ready, go! Samantala mga kaibigan, antabayan na ng kabuang detalye ng ating mga balita. Ang oras ganap na alas 7:46 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre sa pagtataguyod ng buong pwersa ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Thank you. Binabati po natin ang lahat ng ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang dakot ngayon nakadeploy sa kanilang mga kinaroroonan. Sa pangunguna po ni Kuyang Dan Torbeles, Kasado Patrol 47, si Hagupit Herman Patulot, Kasado Patrol 22, likewise kay Kuyang John Santosidad, Kasado Patrol 40, kay Kuyang Landuluto, Kasado Patrol 25, sa ating Kasado Patrol 19, Ate Tina Aguirre. Sa ating Kasado Patrol 49, Kuyang Joseph alias Bontogon. Si Kuyang Rodrigo Dagar, Kasado Patrol 12. Si Kuyang Chaplain Berry, Kasado Patrol 13. Kasado Patrol 333, Ate Fredelyn Samal Dania. Sa lahat ng ating mga Kasado Patroller na umaantabay at umalalay, si Kuyang Chody Soyman Jr., Kasado Patrol 27, Kuyang Ricardo Slita Patrol, Kasado Patrol 44,
Kuyang Nestor Pernicita, Kasado Patrol 46. Si Kuyang Julio Agaton, Kasado Patrol 20. Good morning sa inyong lahat. Likewise kay Kasado Patrol 41, Edwin, Kuyang Edwin Masbati Karaog. Kasado Patrol 28, Kuyang Gerald Gasek. Likewise, Kasado Patrol, Kuyang Jason Almanon and Kuya Ate May Foda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din sa ating Kasado Patrol na nasa Georgia, USA, si Kuya Galer Valencia. Nasa lugar ng Taiwan, Kasado Patrol Ate Lynn Gabiana. Kasado Patrol na nasa lugar din ng Canada, Kuyang Julius Ferios. Magandang gabi, umaga dyan sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng ating dakilang lumika ay sumainyong lahat. Ang oras ganap na alas 7:50 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National News Sweeper. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Magandang umaga kay Kuya Lando Luto. Good morning KBS, RMM News, Radyo na TV pa, standby, report. Ngayong Mayo 14, araw ng Martes. Si Kasado Patrol 25, standby report dyan sa lugar ng Cavite. Alright. Kuyang Rolando, standby. Ang oras ganap na 7 minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMN News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps.
Alright. May pagbabalita ang ating kasado patroller na nandyan sa Cavite, si Double L. Ito ay may kinalaman sa sobrang init ng panahon or higher heat index sa buong kapuluan. Ay nakararanas pa ng brownout sa ilang bahagi ng Calabarzon at area ng lalawigan ng Cavite. Sa special report, sa buong detalye ni Kasado Patrol 25. Alright, Kuyang Lando, punta ka sa pinakamalakas sa signal para ikaw ay ma-pick up ng ating komunikasyon. Ang oras, ganap na 6 na minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Alright, good morning sa lahat ng ating mga koyang at ating brother at sister ng KPP dyan sa lugar at lalawigan ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Brother Robin Pamilara, ni Kuyang Gerald Gasik, Brother Celso Cueto, and Brother Ansel Arroyo. Likewise, sa lahat po ng mga brother at sister ng Awang Gawa, Pag-ibig, Pananampalataya, Divine Healing Power. Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayong umagang ito na araw ng Biyernes. Mula sa ating station manager, Kuyang Alan Bordeos. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Barber, sinimok ang Malacanang, na-scrap ang EO 285 ni ERAP. Why, thank you. Round 1. Ready, go! Nananawagan si Surigao del Norte. Turn on voice priority. 2nd District Representative Robert Ace Barbers itong Lunes sa Malacanang na ipalawa pa walang bisa ang Executive Order 285 ni dating Pangulong Joseph Estrada na nagbibigay kapangyarihan sa Bureau of Immigration na gawing student visa ang tourist visa. Sa ilalim ng EO 285, nilikha ang Interagency Committee on Foreign Students sa pinangungunahan ng Commission on Higher Education na ang mga miyembro ay ang Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation, National Intelligence Coordinating Agency at Department of Education. Sa city ngayon, ng partikular na kapangyarihang ito ng BI ay maaaring abusuhin ang arbitrary power na ito sa pag-convert ng visa, ang pinakamasamang legalized scheme. Na maaaring gamitin ng mga walang kwentang tauhan para sa pira, sabi ni Barber sa isang pahayag. Hindi talaga katanggap-tanggap ang 16,200 student visa na pinagkaloob ng BI sa mga Chinese nationals noong 2023. Hindi balik kung ang ibang bansa ay magbibigay ng higit pa, hindi natin dapat gamitin iyon bilang ating panukat sa inibibigay ng ating tense relationship sa China, sabi niya. Aniya, ang kapangyarihan ay dapat na nakalaan sa DFA na siyang nagtataglay lamang ng kadulubasan upang malaman kung ang mga dayuhan ay umiling napalitan ang kanilang tourist visa sa student visa ay karapat-dapat o hindi ilang mambabatas mula sa Kamara de Representantes at Senado
Kabilang na si Barbes ang humingi ng proof sa dumaraming Chinese students sa bansa, partikular sa mga sensitibong lugar tulad ng Cagayan. Kulang saan matatagpuan ang mga base militar. Why, thank you. Alas 7:59, isang minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News, radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, nasa linya na ang ating Kasado Patrol 25. Siya ay may iuulat. Iyan ay may kinalaman po, mga kababayan. Sa matinding sobrang init ng panahon na higher heat index sa buong kapuluan, ay nakararanas ang brownout sa ilang bahagi ng Calabarzon, area ng lalawigan ng Cavite. Sa special report sa buong detalye ni Kasado Patrol 25. Alright, Kuyang Lando. Sige, iputok mo na yan. Yes, magandang umaga, Kuya Arnold. Good morning, Kuya Arnold. Good morning, Kuyang Lando. Kamusta ka na dyan sa Cavite? Yes, okay naman, medyo maganda na naman ang panahon. Kapulot ng kahapon, medyo talaga, init na naman sa init. At medyo kanina, maganap na nga alas 12, launa madaling araw, medyo nag-uulan ng bahagya, Kuya Arnold. Nabawasan pa rin ang init, Kuya Arnold. Pero samantala, ngayon, Kuya Arnold, medyo umpisa na naman ang init. Dahil sa special report tayo ngayon, ang nasa gitna tayo ng isang heat wave, ang Pilipinas. Ngayon ay naapektuhan na ang kalusugan ng mga tao, pati edukasyon at makabuhayan sa bansa. Nahihirapan dahil sa matinding init. Kaya napaka-importanteng may kuryente lang ang mga bahay at mga establishments sa buong araw. Kahit na walang heatwave, importante pa rin walang report, walang power interruptions para sa ekonomiya ng ating bansa, Kuya Arnold. Dahil nga nakakaranas pa ngayon sa mga oras to at mga nakaraang mga araw ng mga blackout dito sa bahagi ng Calabarzon, lalo na dito sa area ng Cavite. Pero kahapon, Kuya Lando, ay umulan bon sa ilang bahagi sa Metro Manila at sa ilang parte ng Calabarzon. Oo, umulan na kahapon, pero dito sa bahagi ng Ternate, walang ulan kahapon, Kuya Arnold. Kaya nga yun nga ang hirap nga, Kuya Lando, sa ulan talagang pumipili din ng area na pwede niyang bagsakan. Kaya kaninang madaling araw, medyo umulan ng bahagya. Pero wala na, hindi na nagatagal ito. Tumigil ang kuryente, tigil din ang paggawa ng mga infrastruktura at ang trabaho. Ang bawat LGUs, Kuya Arnold, ay may kanya-kanyang power distributions, utilities or DIOs na namamahala sa kuryente ng isang lugar. Isang halimbawa, ang Meralco na nagbibigay ng kuryente sa Metro Manila at maging dito sa area ng Cavite. Yes, Sir Rod. Talaga. Kung titingnan ko yung ang datos ng Energy Regulatory Board Commission o ERC, malamang bira lang ang power interruption sa Meralco at kadalasan ay sandali lang. Consistent at inaasahan ang serbisyo ng Meralco pero hindi ito realidad sa ibang mga rehiyon sa bansa dito sa Calabarzon, Visayas at lalo sa Kamindanawan. Madalas at natagal ang mga power interruptions na naranasan nila. Sa kasalukuyan, Kuya, kaya naman na maraming LGUs at mga negosyo ang gustong papalitan ng mga DUs na matagal ng power interruptions, ang mga tulad ng Alico, Apik, Wico, Lubilco, Oke, EEC, Akelco, at Pico. Basilco, Sipalco at ang Batinek sa dito sa Batangas. At ang North Belco sa lalawigan ng Northern Samar. Marami nga diyo sa bansa at marami ng kanilang hindi maganda ng serbisyo. Kahit pa sa ngayon kailangan pa ng serbisyo nila, dapat tandaan
na mga viewers nito ay nandyan sila sa pagserbisyo ng tama at hindi para lang kumita lamang ng limpak-limpak na salapi, Colonel. Kaya nga ito yung mga video na nagbibigay ng mga substance sa mga power interruptions ang may mga pakana dito. Katulad dyan sa lalawigan ng Bate, ang tinatawag nilang Batangas Electric Cooperative dyan sa Batangas at ang North Samilco Cordon. Yan naman sa lalawigan ng Northern Samar ay pakitpat na kanilang serbisyo ay hindi rin maganda ang kanilang naranasan ng kanilang mga pagbibigay serbisyo sa mga bawat kabahayan. Kaya naman, Colonel, ito ay dapat nating tandaan na ang mga Diyos nandiyan sila para magserbisyo ng tama at hindi para lang kumita at limpak-limpak na salapi, Colonel. Mula pa rin dito sa Quezon, Kasada Patrol Unit 25. Ako si WL Kuya Duluto, nagulat para sa Kabay Patnubay ng KBS Army News, Regina Diaryo pa. Kuya Dol, may report pa ko maya-maya lamang at tungkol ito, tungkol sa drug operations. Okay, babalikan kita maya-maya, Kuya Lando. Okay, maraming salamat, Kuya Lando Luto. Okay, back to you, Colonel. Mula pa rin sa lugar at lalawigan ng Cavite. Thank you, Kuya Lando. Ang oras, ganap na alas 8:05 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMN News TV. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Estrada questions why they are still allowed to testify and Senate. Why, thank you. Senador Jinggoy Estrada on Monday reminded the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs that legislative processes should always uphold truth, integrity, and fairness as he questioned why disgraced Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales is still allowed to testify in the Senate. I call upon the Senate Public Order Committee to uphold its duty to the Filipino people by exercising due diligence and verifying the veracity of information presented before it and by refraining from legitimizing falsehoods and fabricated stories, he said in his opening statement at the hearing allowing the dissemination of false information and fabricated narratives not only undermines the eligibility of our institution but also jeopardizes a pursuit of genuine justice and accountability, he said. Said Morales, whom he has rendered as a judicial year as passing various criminal complaints and different local courts which include planting of evidence, estafa, and extortion. Kabilang na dito ang paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code, ang batas na pagtatakda ng parusa para sa mga taong nagbibigay ng piki o maling testimonya laban sa isang akusado. At kasaluyang itong nakapinding sa Metropolitan Trial Court Branch for na San Fernando, Pampanga, he said.
Senators have the responsibility to ensure the truth and the statements of individuals or standards of witnesses or ours or persons emphasizing that this is not just a job as legislator but a moral obligation. There is no room in our hearings for those who spread lies of make perjury statements, especially since they sure to tell the truth only, he said. And response, Senator Rinaldo de la Rosa, the final chairman, assured that the committee will not go overboard and the FIDEA leaks hearing, but clarified that the inquiry only seeks to hear everyone without any hidden agenda. He said, will he believe in some of Morales' testimonies? There were times when doubted what this recent PDEA agent was saying, as up for us to evaluate yung mga sinabi nila kung totoo ba yun o hindi. He said his committee will stay objective and neutral, secure. Why, thank you. Round 1. Ready, go! Alas 8:11 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News. Radyo Nadyaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International. Press Corps. Security SC ruling hindi sinabing red tagger ang NTF-ELCAC. Round 1. Ready, go! Ibinasura ng National Security Council nitong Lunes ang panawagan ng mga kaliwang grupo na nananawagan na tanggalin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito ang sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya matapos manawagan ang Karapatan, Gabriela at Human Rights Watch bukod sa iba pa na tanggalin ang task force kasunod ng ruling ng Supreme Court na nagdideklara ng red tagging na banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng mamamayan. At maaaring magbigay ng waran sa pag-issue ng protection order, gayunman binigyang din niya na wala sa 39 pahinang desisyon ng SC na nagbibigay ng writ of amparo kay dating bayan muna party list lawmaker Siegfried Diduro na nagsasaad na ang NTF-ELCAC ang may pananagutan sa red tagging. Pabor kay Diduro ang desisyon ng SC na ang petition para sa naturang relief ay ibinasura ng Iloilo Regional Trial Court. Hindi kailanman sinabi ng SC na ang NTF-ELCAC ay isang notorious na red tagger. Ang NTF-ELCAC ay hindi partido. Sa kaso ni hindi ito may pleaded, kaya bakit gayon? Bakit ngayon ito inaiugnay sa desisyon? Ito ay naguudyok sa isipan ng sequitur po ito, dagdag pa niya. Nabanggit din niya na ang SC sa kanilang paghahari ay nagpaliwanag na hindi ito gumagawa ng categorical ruling sa merito ng writ of amparo. Sinabi ng SC na kailangang alamin ng RTC ang kaugnayan at konsistensya ng mga ebidensya na inihaharap ng magkabilang panig. Kaya malinaw ang SC ay nagtatama lamang ng procedural lapse sa panig ng Regional Trial Court at iniutos ang reminding ng kaso sa RTC para pagsasagawa ng summary hearing. Walang kinalaman ng NTF-ELCAC sa kasong ito, period. Ang
pansin ni Malaya na ninindigan ng SC na nagkamali ang mababang hukuman sa cursory dismissing the case without requiring the respondent of file a return. Nang walang pagkakataong naghahayi ng balik sinabi ng SC na pinagkaita ng RTC ang estado ng pagkakaroon ng epektibong tukuyin ang panig nito sa bagay na paglabag sa fundamental na karapatan sa due process. Samantala sinabi naman ni Malaya na walang basihan at hindi natatawag ang mga abolition call na ito dahil naging instrumento at game changer ang katawan ng matagumpay na kampanya laban sa New People's Army at sa kanilang mga kaalyados at front organization dahil sa NTF-ELCAC. Estratehikong natalo ang BHB sa huling natitirang siyam na nanghihinang guerrilla front sa may mga 1,000 natitirang armadong miyembro sa nakakalat sa mga liblib na lugar. Sa wakas ay abot kamay na natin ang kapayapaan, dagdag pa niya. Ayon kay Malaya, matibay na ang mga kaliwang grupo sa kanilang panawagan sa pagtatanggal ng NTF-ELCAC, hindi dahil malapit na ngayon ang layunin ng pamahalaan na makamit ang ganap na tagumpay laban sa Communist Party of the Philippines, NPA at National Democratic Front. Binigyan din ni Malaya na hindi kailanman ipapawalang bisa ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang isang task force na kanyang pinamumunuan at napatunayang matagumpay sa pagdadala ng kapayapaan at kaunlaran sa mga liblib na lugar sa bansa. Sa nakaraang pagpupulong ng NTF-ELCAC sa Malacanang, lubos na natutuwa ang Pangulo bilang task force chairperson sa mga paggawa ng NTF-ELCAC. Sa katunayan, inatasan niya ang task force na agad na ipatupad ang amnesty program, dagdag ang financial support sa 846 barangays sa ilalim ng Barangay Development Program ng NTF-ELCAC at inatasan ang gabinete na pag-aralan ang 2024 to 2028 roadmap ng task force. Sinabi niya. Why, thank you. Alas 8:17 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng Balitang Kasado. Why, thank you. Samantala, pinaghahanap ang 7 PDL sa nagpabaril sa kulungan ng PIDEA sa Zamboanga. Round 1. Ready, go! Naglunsad ng manhunt ang mga otoridad laban sa 7 persons deprived at liberty na nakatakas sa isang jail facility ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office. Siyam na sa Zamboanga City, Lunes ng madaling araw, kinilala ng Zamboanga City Police Office ang mga nakatakas na sina Wilson and Dan Nan Sahiban, John Jomar Hajili, Ayob Jimmy Angeles Sahibol, Kerwin Muhammad, Abdelia Albadir, Mala Ahijol, Muhajiran Romeo Jumla at Amil Khan Mahahadali Abu Basar, na inisyal na ulat na tuklasan ng isang prison guard ang jailbreak dakong alas 2:45 ng umaga at ipinalam sa duty officer ang insidente. Sa inspeksyon na tuklasan ng mga tauhan ng PIDEA na isang PDL lamang ang nasa loob ng pasilidad sa inisyal na investigasyon. Nakalika ang mga suspek ng isang maliit na butas sa itaas ng kisame ng kulungan na ginamit nila sa pagtakas. Lumika ng tracker teams ang PIDEA, RO9 at ZCPO para hanapin at aristuhin ang mga nakatakas. Nadakip ang 7 suspek sa baybas noong Mayo 3 sa barangay Mapang ng lungsod na nagbunga ng 21.4 kilograms ng shabu na tinatayang may street values na 145.5 milyong piso na tag ng PIDEA.
ang operation bilang pinakamalaking drug hole sa Zamboanga Peninsula nitong mga nakaraang taon. Why, thank you. Alas 8:20 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News. Radyo Najaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, pagpapabuti ng PSR Power talakay sa PAP Command Conference sa pinamumunuan ng PBBM. Why, thank you. Round 1. Ready? Ang pagpapalakas ng air power capability ng bansa ang isa sa mga pinag-uusapan sa Second Quarter Command Conference ng Philippine Air Force na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Villamor Beach sa Pasay City nitong Lunes. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cheloy Garapil, si Marcos ay na-brief sa mga kamakailang aktibidad, plano at panukalang proyekto ng PAP. Ibinigay ng Pangulo ang kanyang gabay at tagubilin sa ilan sa mga panukalang programa upang lalo pang palakasin ang PAP habang pinagtatanggol nito ang soberanya, teritoryo at pag-unlad ng bansa. Dagdag niya, kasama ng punong commander ang mataas na opisyal ng depensa at seguridad, kabilang sina Defense Secretary Gilberto Teodoro, Air Armed Forces of the Philippines Romeo Browner at PAP Commanding General Lieutenant General Stephen Parino. Kasama rin sa pagpupulong sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Special Assistant to the President Antun Lagdameo. Samantala, sinabi ng PAP sa isang hiwalay na pahayag, sa parehong kasama ang Air Force Unit Commanders at Senior Headquarters PAP Staff Officers, nagbigay ang mga pananaw at rekomendasyon sa Pangulo sa mga paraan upang higit pang palakasin ang kakayahan ng bansa sa air power upang epektibong bantayan at ipagtanggol ang ating bansa mula sa iba't ibang mga umuusbong na hamon sa seguridad, kabilang ang pagpapahusay ng aming mga kakayahan para sa pagtugon sa kalamidad. Nagpasalamat din ang Air Wing ng AFP sa Pangulo sa personal na pamumuno sa Conference Lubos na nagpapasalamat ang Philippine Air Force sa ating punong commander sa kanyang patunay at personal na pagkikipag-ugnayan sa ating mga leader sa Second Quarter Command Conference na ito at inaasam natin ang kanyang patuloy na suporta sa ating mga pagsisikap sa modernizasyon upang maging isang tunay na mga kakayahan, credible at sustainable na Air Force sa kailangan at manararapat ng ating bansa, pahayag ng DAPAP. Why, thank you. Alas 8:22 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News, Radyo Najaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, Estrada, kinestyon kung bakit sinungaling pa rin ang pinayagang magtistigo sa Senado. Round 1. Ready? Go! Pinalalanan ni Senador Jinggoy Estrada nitong Lunes ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na ang mga proseso ng legislatura ay dapat laging itataguyod ang katotohanan, integridad at patas dahil kinestyon niya kung bakit pinapayagan pa ring magtistigo sa Senado ang disgrasyadong Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA agent na si Jonathan Morales. Nananawagan ako sa Senate Public Orders Committee na tuparin ang tungkulin nito na sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng nararapat na sipag sa pag-verify ng veracity ng impormasyong iniharap sa harap nito at sa pagpigil sa pagbibigay lehitimo sa mga kasinungalinan at gawa-gawa o ito, sabi niya.
Sa kanyang pambungad na pahayag sa hearing, ang pagpapahintulot sa pagpapakalat ng maling impormasyon at mga gawa-gawa ng salaysay ay hindi lamang nagpapahina sa kredibilidad ng ating mga institusyon kundi nanganganib din sa paghahangad ng tunay na katarungan at pananagutan, sabi niya. Naharap niya si Morales na binansagan niyang congenital liar sa iba't ibang reklamong kriminal sa iba't ibang lokal na hukuman na kinabibilangan ng pagtatanim ng ebidensya, estafa at extortion. Ibilang dito ang paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code, ang batas na nagtatakda ng parusa para sa mga taong nagbibigay ng piki o maling testimonya laban sa isang akusado. At kasalukuyan itong nakapinding sa Metropolitan Trial Court Branch 4 sa San Fernando, Pampanga, sabi niya. Ayon kay Estrada, malalim ang responsibilidad ng mga senador na tiyakin ang katotohanan sa mga pahayag ng mga individual na tumatayong saksi o ng ating mga resource person na nagbibigay diin na hindi lamang ito ang tungkulin bilang mga mambabatas kundi isang moral na obligasyon. Walang puwang sa ating mga pagdinig ang mga pagpapakalat ng kasinungalingan o nagbibigay ng perjury statement. Lalo pat sumumpa silang magsasabi ng totoo lamang, he said, bilang tugon tiniyak ni Senador Ronald De La Rosa, ang panel chairman, na hindi mag-overboard ang committee sa paligid ng PDEA, Lex, ngunit nilinaw nito na ang inquiry sa naglalayong pakinggan ng lahat ng walang anumang nakatagong agenda niya. Bagamat naniniwala siya ilang testimonya ni Morales ay mga pagkakataong nagdududa siya sa sinabi ng nakahihiyang PDEA agent. It's up for us to evaluate yung mga sinasabi niya. Kung totoo ba yan o hindi, sabi niya, nanatili raw objective at neutral ang kanyang committee. Why, thank you. Alas 8:27 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, PH sa China, huwag hadlangan ang civilian mission sa Baho di Masinloc. Round 1. Ready, go! Nananawagan ang National Security Council nitong Lunes sa China na payagan ang civilian group sa atin ito coalition sa magsasagawa ng Peace and Solidarity Regatta sa Baho di Masinloc bilang scoreboards sa West Philippine Sea. Ito ang panawagan ng NSC Assistant Director General Jonathan Malaya matapos na sabihin sa mga ulat na napakaraming barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia nagtitipon ngayon sa mga posibleng ruta ng convoy. Ang pakiusap na lang natin sa People's Republic of China ay igalang nila ang paglalayag nitong mga barkong ito kasi they are civilian, they are not in any way connected to the government. Civilian po itong mga ito, ang kilala ko ang mga ito, itong personalidad na ito sa bansa. They can check and recheck. They know that these are civilian vessels na pupunta dyan sa Baho di Masinloc.
Malaya said and a bagong Pilipinas. Ngayong briefing, inaasahang maglalayag ang ating ito coalition convoy mula Mayo 14 hanggang 17 na may mission na mag-deploy ng mga marker at buoy sa mahalagang daluyan ng tubig bukod sa pagbibigay ng probisyon at gasolina sa mga Pilipinong mangingisda na nagsisipat sa lugar. 2 barko at sa paligid ng 100 bangkas ang inaasang sumali sa aktibidad. Samantala, sinabi ni Malaya na ang desisyon na kansilahin ang biyahe o paglalayag ay nakasalalay sa mga organizers ng event. Aniya, nakipag-coordinate na ang mga organizers ng convoy sa Philippine Coast Guard para sa lahat ng posibleng contingencies. Aniya, hindi maging maganda para sa China na makialam sa misyon ng sibilyan. Sana igalang ng China kung ganitong klase ng nature nitong civilian mission na ito ay sana wag naman nila gawin kung ano man yung pinaplano nila. He added, hinimok niya ang mga Pilipino na ipagdasal ang tagumpay ng misyon na ito. Why, thank you. Alas 8:31 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. May pag-uulat at nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25, si Kuya Landon Luto. Yan. Alright, tawagan po natin, ha? At bigyan natin ng daan ang pagulat ng ating Kasado Patrol. Ito po ay may kinalaman sa kanyang pagbabalik, ha? Ulat mula sa Cavite PPO Project Kuwana Lecture and Livelihood Program ng Bagong Pilipinas. Ang buong detalye ay magmumula kay Kasado Patrol 25, Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando. Sige, iputok mo na yan. Maraming salamat, Kuya Arnold. Tama ka na, Kuya Arnold. Ang Cavite Police Provincial Office ay nagsagawa ng project o tinawag nila Kuwana, Kuya Arnold. Dahil ito ay nakapaloob dito ang paglilecture at ang mga livelihood program sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Samantala, Kuya Arnold, nagsagawa nga ng Pajikuana sa Pasong Buaya 2 sa imo sa dito sa Cavite under the direct supervisions ng Cavite Police Provincial Office PPO, Police Police Colonel Eleuterio M. Ricardo Jr. Ito ay kasama ang paglilekture ng mga livelihood training kasama ang Cavite Police personnel at ang buong Cavite Police Component Stations kung saan tinalakay dito, Kuya Arnold, ang mga batas na may mga kinalaman sa RA 8353, RA 9262, also known as Anti-Violence Against Women and Their Children, at ang RA 11313, ang Bawal Bastos Law, or RA 9165, at mas lalo kilala ito, Kuya Arnold, sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ang Executive Order number 170 o 170. At ito, Kuya Arnold, ay sinundanuhan ng livelihood training kung saan ang personnel mula sa TISTA ang nagturo kung paano ang tamang pagsasagawa ng manicure, pedicure, at body massage. Kuya Arnold, bago magtapos ang nasabing aktibidad, ay namigay din ng mga manicure kit at pedicure kit mula sa nagpabot ng pasasalamat si Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr. doon sa mga
nag-participate at nakisa sa naturang aktibidad, Kuya Arnold. Maganda ito, Kuya Arnold, ang kanilang isinagawa sa pamamagitan ng Provincial Police Office sa Colonel Eleuterio M. Ricardo Jr. na ganito na dito sa mga nakatira dito o mga residency dito sa Barangay Pasong Buaya dito sa bahagi ng Imo sa Cavite, Kuya Arnold. Oo. Oo. Ito ay dinaluhan ito ng mga non-government organization, yung mga kasambuhay na wala ng pagkakakitaan, lalo yung mga ina ng tahanan, kung saan ito ay tinuruan ito ng mga taga-PISDA ng pag-manicure nga at pag-pedicure o mga ibang body massage at para mapagkitaan ito. At hindi ang iba na mga tahanan o may bahay ay nalulog ito sa mga pagbibinggo, mga chismis o martis lamang diyan sa mga kanilang mga komunidad, Arnold. Oo. Para maipokus ang ganitong mga lecture sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula pa rin dito sa Cavite, Calabarzon, Puri, Kasado Patrol Unit 25, ako si Nomonel, Kuilan Duluto, nag-uulat para sa Gabaya Patubay ng Kibis Arimios, Radyo na TV pa. Back to you, Arnold. Maraming salamat. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa area ng Cavite, dyan sa Calabarzon. Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Ang oras ganap na alas 8:36 na po ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, good morning and happy listening kay Ate Telma Palermo. Likewise, ang kanyang message ay good morning, blessings to everyone. Thank you, Ate Telma Palermo. At syempre, good morning din kay Estela Marasigan Madiraso. Thank you for watching. Ang kanyang message ay good morning po and God bless. Thank you, Ate Estela Madiraso ng Batangas City. Thank you. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Walang Pinoy na nasaktan sa matinding pagbaha sa Indonesia. Mudslide disasyon. Isayon sa DMW. Round 1. Lady, go! Sinabi ng Department of Migrant Workers nitong Lunes na walang naiulat na Pilipino na nasaktan o nasugatan sa patinding pagbaha at pagguho ng putik na tumama sa West Sumatra, Indonesia nitong nakatapusan ng linggo. Sa isang advisory, sinabi ng DMW na malapit silang nakikipag-coordinate sa Philippine Embassy sa Jakarta habang minomonitor nito ang sitwasyon sa lugar na tinamaan ng baha. Wala pang natatanggap na ulat ang embahada ng Pilipinas sa Jakarta na napinsala o nasugatan ang mga OFW o Filipino nationals. Ang MWOSG ay malapit na nakipag-ugnayan sa PE Jakarta para masubaybayan ang sitwasyon, sabi nito. Nilinaw ng DMW na walang MWO physical presence sa Indonesia at nakukuha lamang ng ahensya ang report nito sa pamamagitan ng
DMW o sa Singapore. Ayon sa mga lokal at ulat hanggang Linggo, 37 katao na ang namatay habang hindi pa nakukumpirma ang bilang ng mga nawawala dahil sa malamig na baha sa laban ng Mount Marapi sa West Sumatra. Ayon sa West Sumatra Regional Disaster Management Agency, ang malamig na baha sa laba ay nag-trigger ng malakas na pag-ulan sa nakalipas na ilang araw. Ang mga ahensya ng pamahalaan ng Indonesia ay nag-uulat ng mga distrito ng Agam at Tanah Datar malapit sa Padang sa West Sumatra ang pinakamatinding napinsala. Ayon sa DMW Head Office, babantayan nila ang development at maglabas ng bulletins. Why, thank you. Alas 8:40 ng umaga, ito ay hatid ng PBS RMN News TV. Radyo Nadyaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Why, thank you. Samantala, PBBM pangalan ay hindi kailanman lumitaw sa PDEA system ayon sa agency ESEC. Round 1. Lady, go! Nilinaw ng isang opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency sa harap ng Senate Committee on Public Orders na dangerous drugs nitong Lunes, hindi kailanman isinama ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa alinman sa kanilang mga talaan. Ayon kay PDEA Legal and Prosecution Service Acting Director Francis Del Valle, hindi kailanman lumalabas sa kanila National Drug Information System o sa Interagency Drug Information Database ang Bongbong Marcos na umano'y paksa ng 2012 Pre-Operation Report at Authority to Operate na kumalat sa social media. Kaya nga hindi siya kailanman na isama sa drug list o napasailalim sa anumang negosasyon operation, sabi ni Del Valle sa isang presentasyon sa ikatlong pagdinig. Sa tinatawag na PDEA-LEX, inamin ni Senador Ronald De La Rosa na chairman ng panel na wala siyang nakikitang kopya ng mga viral documents noong siya ay hepe ng Philippine National Police. Kasi ako ang tatanungin mo rin, ako nag-chief PNP ako na wala talaga akong nakita about the information. Ako mismo, honestly speaking, wala akong nakita, De La Rosa said. Inulat ni Del Valle ang paninindigan ng PDEA na purong gawa-gawa lamang ang di umano'y leaked na mga dokumento kung isasaalang-alang na wala itong control numbers at nabahiran ng reductions. Why, thank you. Alas 8:43 ng umaga, ito ay hatid ng PBS RMN News TV. Radyo Nadyaryo pa. At ito nga ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, mga dating hepe ng PDEA pinalakas ang questionabling kredibilidad ni ex-agent Morales. Round 1. Lady, go! Dumalo ang mga dating hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency nitong Lunes sa ikatlong pagdinig ng tinaguriang PDEA-LEX sa Senado para questionin ang kredibilidad ni dating agent Jonathan Morales. Si dating PDEA Director General Dionisio Santiago na namuno sa ahensya mula 2006 hanggang 2010 ay iniharap ni Senador Jinggoy Estrada bilang surprise witness. Sa harap ng Committee on Public Orders and Dangerous Drugs, sinabi ni Santiago kay Morales na tinatawag na ngayong STL ng mga dating kasamahan matapos marinig ang kanyang mga testimonya sa Senado. Professional, storyteller, sinungaling. Yun ang sabi sa akin. Saad ni Santiago, si Arturo Cagdac, ang PDEA chief noong 2012. Itinanggi ang mga akusasyon ni Morales na may
prejudice ang pamunuan sa kanya. Naalala ni Kagdak na sa ilalim ng kanyang timon noong Disyembre 2012, inamin ni Kagdak ang pagtatanim ng ebidensya sa isinagawa operasyon laban sa mga Filipino-Chinese drug suspects. Kaya ako po ay namangha, ang tagal ko po sa serbisyo, ngayon lang ako nakaranas ng ganun. He said ayon kay Kagdak. Pinayag ni Morales ang PDEA at National Prosecution Service, dumaan po yan sa preliminary investigation. Pinaniniwalaan na po sila kaya umabot sa korte, pagkatapos sasabihin niya, penlant lang yung ebidensya, sabi ni Kagdak. Kinumpirma ni Morales ang testimonya ni Kagdak. Nauna rito, kinestyon ni Estrada kung bakit pinapayagan pa ring magtestigo sa Senado ang disgrasyadong PDEA agent na binangsagan niyang congenital liar sa kabila ng pagharap sa iba't ibang reklamong kriminal. Sa iba't ibang lokal na hukuman na kinabibilangan ng pagtatanim ng ebidensya, istapa, pangingikil at pagbibigay ng maling testimonya. Nauna nang nagbigay ng testimonya si Morales sa umano'y pagiging tunay na mga leaked 2012 documents na kinasangkutan ng noy senador na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at actress na si Maricel Soriano sa paggamit ng illegal na droga. Pinalala ng Senate President Juan Miguel Zubiri ang kanyang mga kasamahan na maging maingat sa pagsasagawa ng public inquiry sa hindi aniya dapat gamitin sa political persecution. Why, thank you. Alas 8:46 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Nagsagawa umano ng illegal na gawain ang mga diplomatic execs. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, nitong Lunes, tiningnan nila ang mga ulat ng mga illegal na labag sa batas na gawain ng mga diplomat. Sa isang payag, sinabi ng DFA na nabagamat ang mga dayuhang diplomata na agritado sa Pilipinas at pinagkalooban ng mga kinakailangang kalayaan sa pagganap ng kanilang mga tungkulin, sila ay inaasahang magsasagawa ng kanilang mga aktibidad sa diplomatiko na may pinakamataas na pamamantayan ng integridad at profesionalismo sa pagtugis ng mga karaniwang interes at magkakapakinabangan na kinalabasan sa pagsasabing ang pamahalaan ng Pilipinas ay isang malakas na tagataguyod ng pamamahala na nakabatay sa mga patakaran. Sinabi ng DFA na ang bansa ay matatag at nagkakaisa sa paggalang at pagtataguyod ng patakaran ng batas. Sa parehong diplomatic at international environment sa konteksyon, ito ang Pilipinas bilang responsabling miyembro ng pandaigdigang komunidad sa mga bansa ay palaging nananawagan ng pagsunod sa international na batas kabilang ng United Nations Charter, Vienna Conventions na namamahala sa relasyon ng mga estado at sa maritime domain ng 1982 UNCLOS. Bukod sa iba pa sa sabi nito, inilabas ng DFA ang pahayag matapos manawagan na sina Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at National Secretary Advisor Eduardo Anyo sa ahensya na gumagawa ng angkop na aksyon laban sa mga individual mula sa Chinese Embassy sa bansa dahil sa posibleng paglabag sa Anti-Wiretapping Act at paglabag sa diplomatic protocols at conventions. Inilabas ng Chinese Embassy ang recording ng umano'y pagtawag sa telepono kay Armed Forces of the Philippines Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos tungkol sa bagong model arrangement sa Ayungin Shoal. Nauna rito, sinabi ni Chinese Embassy na may konsensus sila sa ilang kinatawa ng kasalukuyang administrasyon
Bukod pa sa gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Beijing sa Philippine Sea. Why, thank you. Round 1. Lady, go! Yan ang kabuuan ng ating mga balita mula sa buluwagan ng ating balitaan sa ating Studio 2 at sa pagtataguyod ng ating buting publisher na siya rin ating station manager, si Kuyang Alan Valenzuela Bordeus, at ganun din ni Kuyang Win Espelo Lauson sa ating Studio 3. Ganun din kay Kuyang Paul Aludo sa ating Studio 4 dyan sa Region 3. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Patuloy po ninyong subaybayan at tangkilikin ang ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa KBS RMM News TV. I-like, i-follow at i-share ang KBS RMM News TV. Patuloy po ninyong ito'y subaybayan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa ganitong mga oras. At syempre, binabati po natin ang ating butihing kaibigan, si Kuyang Edward Pante ng Munting Hiling. Yan. Si Kuyang Kap Edward Pante ng Munting Hiling dyan po sa lugar ng Bayan ng Taytay. At sa lahat po ng kanyang mga taga-subaybay, tuloy-tuloy lamang po na inyong tangkilikin at hintayin ang bukal sa puso at kusang loob na pagkakaloob bilang tulong sa mga senior citizens at mga PWDs ng ating butihing Kap Kuyang Edward Pante ng Munting Hiling dyan sa bayan ng Taytay, Rizal. Alright, binabati po natin ng magandang morning si Kuyang Chaplin Berry ng Watchman Initiative Affairs, Divine Council and Customary Humanitarian Law. Sa mga pagtalakay sa batas sa mga katutubong tribo, customary law, self-governance, and dependent, indigenous cultural communities, indigenous people, ICCs, IPs, Inter-Tribe, Inter-Clan Recovery Program. Ito ay sa kanyang patuloy na pag-alalay sa lahat ng mga kapuspalad nating mga tribo at katutubo sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ang Watchman Initiative Affairs, Divine Council, Customary Humanitarian Law ay may mga lituntunin na nakapaloob sa Republic Act 8371. Ito ay gumagarantiya sa karapatan ng mga katutubong tribo dito sa ating bansa. Partikular sa mga tribong katutubong Blaan at iba pa. Ang mga batas ng mga katutubo at tribo na ito ay ang tinatawag na customary laws, self-governance, and dependent ng indigenous cultural communities. Ang Watchman Initiative Affairs, the Sovereign Institute, Divine Council, Customary International Humanitarian Law, ito ay sa pagtataguyod ng mga butihing mga lingkod na sina Ate Princess Sunshine Amera Magdangal, SKPI President CEO Vision Keeper, at ni Kuyang Chaplin Frederick Berry, ang Supreme Minister Vision Keeper Worldwide. Sila ang gumagabay at nagbibigay kalinawan sa lahat ng mga katanungan o mga pangyayari sa mga inaapi o sinasaklawan ng mga malalaking mga negosyante at developers sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kung kaya't ito pong mga katutubo na sabi nga'y native dito sa ating bansa ay humihingi ng iba yung katugunan
na mapangalagaan nila ng lubusan ang komunidad na kanilang kinalroroonan. At sa pamagitan nga po ng patuloy na pagtataguyod ng ating mga butihing mga lingkod, naway mapagbigyan at bigyang katuparan ng ating national government and local government ang lahat ng ito ayon sa ikabubuti ng lahat. Kaya congratulations sa Divine Council. 5 minuto bago mag-ikasyam ng umaga, may pagulat ang ating Kasado Patrol 47. Na nandyan sa lugar po ng Calabarzon pa rin sa lalawigan ng Rizal. Ang oras ganap na alas 8:55, 5 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, may pagulat ang ating Kasado Patrol 47. Siya ay nasa lugar ng lalawigan ng Rizal. Alright, Kuyang Dantor. Si Kuyang Dantor Beles, Kasado Patrol 47. Yes, maraming salamat Kayang Arnold. At ito ba ay malinaw? Malinaw ba ang dating dyan? Loud and clear. Okay, sige. Potok mo na yan, Kuyang Dan. Kayang Arnold at Kayang Alan, ito ay napakalaking bagay anya sa atin mga kababayan dito sa Rizal, sa lahat ng komunidad, sa bawat barangay na ito ay inilapit ng local government unit naman na kalahok sa inyong mga pintuan. Ibig sabihin, kakatok sa kanilang mga pintuan na itong sinasabing program sa buong lalawigan dito sa Rizal, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho. Lalo na kung mayroon itong skill mula sa TISDA na kung ito man ay makapasa dito sa nasabing sa TISDA, no? Na nasa programa naman ng barangay. So, ayon pa ng punong lalawigan ng Rizal, Gobernador Nina Inaris, mas maraming mga oportunidad anya sa atin mga komunidad, ang lalo sa ating mga kababayan, ang paparating sa ilalim naman ng TISDA sa itong barangay program ay mas accessible at inclusive. Anya ngayon na panahon ang mayroon skill building at training program, kaya anya makiisa na tayo sa ilalim ng RACTIC o Regional Association of Community Training and Employment Coordination at Community Training and Employment Coordinator, CITIC, at katuwang ang local government anya ito ay kauna-unahan. Dito naman sa Region 4A, Calabarzon, itong REACTIC Forum na nagkaroon ito ng shining ceremony sa buong Calabarzon. Ayon pa ng punong ehekutibo ng Rizal, dito anya pinag-uusapan ang comprehensive plan at grassroots initiative ng local government unit, partner industry. Ibig sabihin katuwang na ang mga may-ari ng mga industriya at mga stakeholder para anya naman na mas mailapit palalo ang ating technical vocational na edukasyon at training sa lahat, lalo na sa ating mga kababayan na makahanap ng trabaho dahil sa mga training program ng ating gobyerno, lalo na dito sa buong Calabarzon at dito sa lalawigan na sa Rizal. Mula sa Rizal, para sa Balitang Kasado, ito sa Kasado Patrol 47, Dan Torbeles nagulat live sa KIBI, sa Armin News TV, may Jaryo pa.
Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 47 mula pa rin kay Kuyang Dan Torbeles. Kuyang Dan, thank you. Alright, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre naman po mga kababayan, patuloy po niyong alalayan at samahan tayo sa ating palatuntunan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 8 hanggang 10 ng umaga. Alright, mga giliw kong mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Nagpapasalamat po ako sa inyong paggabay at pagsubaybay, sumigit kumulang ng 1 oras at kalahati ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan, dito sa Gabay at Patnubay. Sa pangalan po ng ating station manager, publisher, President CEO Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po, ito ang inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy. Bagamat hindi ganong kagwapuhan, sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Samantalang ako po ay nagpapaalam sa mga giliw kong taga-subaybay at muling magbabalik sa araw ng bukas dito sa ating palatuntunan upang magatid ng mga mahalagang mga impormasyon at mga pumutok na balita. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos! Why, thank you.